Ito pong lahat ng ginagawa ni Chis Escudero, hindi po to dahil siya ay mabuting mamamayang Pilipino o kaya napakabait niya pong senador, no? Katulad po siya ni Amy Marcos, manggarin, no? Pero sa kanilang pangmamangga, ganyan po, ngayon nare-realize na natin, no? Nare-realize na natin yung anong tawag dito, yung na itong politika gamitan, di ba? Gamitan, gamitin kita, gamitin mo ko, maggamitan tayo. Ako sa totoo, no? Na-appreciate ko yung mga politiko na may ginagawa para sila, alam mo yun, pero hindi ko sinasabi, hindi ko siya na-appreciate as para maging leader natin. Siyempre, walang papantay kay Tatay Digong. Sa tingin nyo ba kung si Tatay Digong hindi madiskarte sa politika, hahangaan ko yan? Hindi rin eh. Di ba? Okay. Nakakabilib kasi yung mga tao na, alam mo yun, yung talagang patapos na yung basically, tapos na eh. End na ng karir ni Chis Escudero eh. Nung nanalo tayo, kiniklaim ko po na nanalo tayo kasi number 1 si Bongo eh. 5-5, tapos may 2 paningit. Pero number 1 yung bata natin, no? Tinambakan yung number 1 ni BBM na si Erwin Tulfo. Tinambakan na mahigit 10 milyon. Kaya panalo tayo. Anyways, ang point ko lang po, 2 po ang na-checkmate ni Chis Escudero sa ginagawa niya moves ngayon, political moves ngayon. Una, na-checkmate niya yung mga maiingay na congressman. At ikalawa, na-checkmate niya sa Senate presidency si Tito Soto. Alam po ninyo, baka mapagkamalian nyo po ako na ibig bang sabihin bumabaliktad na sa mga Duterte si Chis Escudero. Hindi po. Yan po ay tauhan ng mga nasa Malacanang. Actually, waiter yan eh, di ba? Pero, ginagawa niya po yung lahat po ng ginagawa ngayon ni Chis Escudero to preserve yung kanyang Senate presidency. Foremost, no? Hindi niya po yung ginagawa para sa bayan, hindi niya po yung ginagawa para sa mga Duterte. Ginagawa niya tong lahat ng ito para i-save niya yung kanya sarili. Tandaan po ninyo, lantaran po, no, lantad po yung panliligaw, nililigawan po ng camp ni Chis Escudero at saka nito ni Tito Soto, yung Duterte Black, para kung sino yung susunod na magiging Senate President. Bakit checkmate si Tito Soto? Di ba? Nanliligaw kayo eh, pareho. Ito po, kumbaga, ilalarawan natin sa panliligaw. Si Chis Escudero, nanliligaw siya, pero may dala-dala siyang bulaklak. At saka may dala-dala pa siyang chocolate. Bukod pa doon, may dala-dala pa siyang merienda. Di ba? Umaakit siya ng ligaw sa mga Duterte, dala-dalang bulaklak, chocolate, at merienda. Si Tito Soto, nanliligaw din po sa mga Duterte, pero makikikain lang. Makikikain lang, walang dala. Walang ambag, ika nga, di ba? Okay. Ang ambag niya lang, naroon siya, makikikain. Sagot niya lang yung kwento. Sa tingin ninyo, di ba? Ano lang, no? Pareho kayo nanliligaw, yung isa makikikain, yung isa may daladalang kakainin, yung isa may daladala. May in-offer yung isa eh. Ayaw mo man sa akin o gusto, at least may daladala akong bulaklak at tsokolate. Yung isa, nakikikain lang. Bakit ko po nasabi? Ayan nga. Etong ginagawa ni Chis Escudero, ayaw niya nang matuloy ang impeachment, period. Kung anumang mga suri-suri nyo riyan, natansya niya na yan. Magagalit sa yung media. Ano naman? Ang media natin ngayon, wala na po eh. Wala na pong natatakot sa media. Yung mainstream media, yung malalaking media company, kilala na po ng mga politiko, no? Plak lang po yan.
Yung may mga malalaking media company natin, kilala na po nila yan. Wala na po yung mga dating angas ng media. Napakarami na nangyari, oh. Ha? Kakampi pa rin sila ng administrasyon. Napakarami na nangyari. Niloloko tayo sa 20 pesos na bigas, pero sampalataya pa rin ng media. Basically, niloloko tayo sa walang proyekto, pero sampalataya pa rin yung media. Ha? Wala nang proyekto nagagawa, utang pa ng utang, lubog pa tayo sa utang, may bumibira pa mga media. Wala na. SMNI na. DCAR na lang ang mga bumibira, yung mga Berada Aguila na lang. Pero yung mga dating mga matatapang na mga Inquirer, yung mga Philippine Star na yan, yung mga GMA7, TV Patrol na yan, yung mga 24 wala na yan eh. Taga-ano na lang yan ng mga hallelujah, amen na lang yan sa taga Malacanang. Kaya basically, sino katatakutan dyan ni Chis Escudero? Yung mga congressman naman. Alam nyo, ang ginawa ni Chis, tignan nyo sinabi ni Chis Escudero, sunod-sunuran lang naman kay Martin eh. Nakasanayan nyo na dinidiktahan nyo kami mga senador. Hindi nyo naman kami under eh. Sunod-sunuran lang kayo kay Martin Romualdez. Ano sasabihin ng mga congressman? Hindi kami sumusunod kay Martin. Ganun ba sasabihin nila? O, checkmate na sila dun. Sa sinabi na yun ni Chis Escudero na kayo sunod-sunuran lang kay Martin Romualdez, ano pa isasagot mo ron? Hindi kami sumusunod? Yari kayo kay Martin. Kita mo, hindi nila masagot yun. Sunod-sunuran lang naman kayo eh. Oh, ikalawang sinasabi ni Chis Escudero, bakit kayo nakikialam sa amin? Matagal na yan tinulugan ninyo, matagal nyo tinambayan yung impeachment, nung pinasa nyo, gusto nyo kaming madaliin. Hindi nyo naman kami utosan. Ang Senado, kita nyo, tinataas pa bigla ni Chis Escudero yung kalalagyan ng Senado. Uulitin ko po hindi ako maka-Chis Escudero. Baka kasi yung pag may biglang pumasok eh. Mangga po siya. Pero magaling siyang mangga. May pakinabang tayo sa kanyang mangga. Lahat naman niya manggagamit. Si Tito Soto. O, aminado ng mga Duterte Meron kasi tayong Duterte Black sa Senate. Bongo, Bato, Robin Padilla, Marcoleta, Aimee Marcos. Pwede pa si Villar. 2 Villar. Marami-rami po yun. Manliligaw po. Nanliligaw po yung mga Senate, yung mga gustong maging Senate President. Kaya po yan. Hindi po si Subiri po. Si Subiri may sarili po siyang group. Subiri Group naman, yan yung Joel Villanueva, Subiri at saka si anong pangalan nun? Gatchalian. Yan po yung Subiri Group. Solid din yan. Ibig sabihin, kanya-kanya silang ligaw. Ngayon, napapaangat pa ni Chis Escudero ngayon yung kalagayan ng Senado. Wala kayong pakialam sa amin. At meron ding grupo ng mga talunan. Yung mga dating Duterte na tumiwalag. Si Kokok at saka to si Tol. Tol, kumusta? Wala na, Tol. Wala. Ganun talaga, Tol. Traidor ka, Tol. Talagang ganun. Bawi ka na lang, Tol. Nagpapabango ka na ngayon. Tuloy-tuloy mo lang yan, Tol. Huwag ka na kasi liliko. Baka makabawi ka. Duterte ka na uli. Okay lang. Welcome yan. Ganyan ang politika. Okay. Ano yung pinupunto ko po rito? Nanliligaw silang dalawa. Silang dalawa yung matunog eh. Unless na meron pang susulpot, mukhang ang magkalaban, etong si Escudero at saka to si Tito Soto sa 20th Congress. Nagmamata pa ngayon. Ngayon, naglabas po si Tito Soto. Sabi ni Tito, in-expose ni Tito Soto
Sabi ni Tito Soto, grabe. Grabe daw, sabi ni Tito Soto. Tito Soto exposes extent of Chis Escudero, delaying tactic on VP Sara's impeachment. Grabe. I just learned, sabi ni Tito Soto, I just learned that the impeachment transmitted by the HOR last February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay, grabe. Binabanatan mo ngayon si Chis Escudero dahil dinelay niya. Tito Soto, wala ka ng boto sa mga senador sa Duterte Black. Gusto mo palang matuloy. Si Bato po umamin na sa kanya po siya po yung nagpasimuno ng pagpapapirma para hindi na po ma-impeach. Nagtataka ko rito sa mga maiingay na Dilawan, Kakamping, mga Makabayan Black, pati po itong mga congressman, no? Nagtataka ako sa kanya, bakit daw gumagawa ng paraan si Bato para hindi matuloy ang impeachment? Wala bang karapatan ang mga kakampi ni BP Sara para pigilan yung impeachment? Politika itong pinasok nyo, huwag kayong mga iyakin. Kayo, namulitika kayo eh. Pinulitika ninyo si BP Sara Duterte. Yang pagpipirma ninyo, nakapirma kayo, tuwan-tuwa kayo lahat nung pinirmahan nyo yung impeachment ni BP Sara. Ang saya-saya nyo. Ngayong merong kakampi si BP Sara na pumipigil sa kagustuhan ninyo. Tandaan po ninyo, 32 million ang bumoto kay BP Sara. Binoto yan ng tao para maging vice president. Kayo, 300 pumirma para matanggal siya sa pagiging vice president. Kung patatagan lang po, ano ang mas matatag? Yung nagbumoto para maging vice president o yung 32 million versus 300? Pucha, wala po kayo sa kalingkingan nang gustong maging vice president si Sara Duterte. Binoto yan eh. O ngayon, pinulitikan nyo. Politika lang yan lahat. Patutunayan ko na politika. Sabi nyo, matatagangin yung ano? Bakit kayo, kung gusto nyo maparusahan si BP Sara Duterte at ayaw ng Senadong mag-impeachment, bakit hindi kayo magsampa sa korte? May immunity ba si BP Sara? Wala. Pwede ba siyang sampahan sa korte? Pwede. Presidente lang ang may immunity. Presidente lang. Bakit? Pag ini-impeach nyo si BP Sara, kakampi nyo yung media, kakampi nyo yung mga gumawa ng konstitusyon, okay, karapatan nyo. Wala bang karapatan yung mga senador na pigilan yung impeachment nyo? Kayo lang ba may karapatan sa mundo? Both ways yan. Ipaglaban nyo karapatan nyo, ipaglalaban din ng mga kakampi namin yung karapatan nilang iligtas si BP Sara mula sa inyo. Ano yan? One way lang? May karapatan kayo mambugbog, hindi kami pwedeng bumawi? Utot nyo. Okay lang sana kung nanalo kayo, talunan kayo. Nanalo kayo, congressman, pero yung senador ang pinag-uusapan. Yun ang magpapasya. Doon ang labanan eh. Pagkatapos ng May 2025 election, alam na namin na magaganap. Ligtas na si BP Sara. Ano man na mangyari, ligtas na. Mauwi man niya, matuloy man ang impeachment, boboto pa rin. Mahigit siya mamboboto pabor kay BP Sara. Ganyan ang politika. Huwag kayo masyadong iyakin. Mga ngalngaling kayo nagpasimuno niyan eh. Nung pinipigilan, ano yan? Papabugbog lang ang mga Duterte.